Ano sabi rito? Eto. So, punta na tayo sa susunod nating talakayan. Siyempre, shoutout kay Boss Saint Benedict, Ma'am Joanna Berliner, siyempre, Boss Benjoy, si Boss Pepe Malonzo, tsaka ayan, batiin lang magandang gabi po sa inyo. Punta na tayo rito sa ating susunod na talakayin, no, na kung saan mukhang mga pang-asar na lang din na naman to. Kilala naman natin si dating Senator Antonio Trillanes ang aasar lang Ngayon na natuldukan na yung interim release na yan, sana ay wag nang magpaasa ang leaders ng Duterte camp sa mga supporters nila. Di na makakalaya yan at mamamatay na yan. Mali. Wala. Sorry. Wala palang ganon. Walang ganon. Camp sa mga supporters nila. Di na makakalaya si Duterte bilang kabayaran sa libo-libong Pilipinong pinatay niya. Yun. Hindi, tama nga naman. Ako din naman, kanina, kasi ang dami mga ang dami mga nag-live talaga. Yung mga title pa, Duterte, nakalaya na. Sabi ko, putya. Pagtingin ko si Coach Jarrett din, yung title, papalayain na ba? Tapos yung question mark, hindi ko na maalala kung ano yung title, pero parang, sabi, patay. Sabi ko, mukhang nakalaya pa. Mukhang makakalaya pa ang walang niya. Buti na lang, false alarm, ha? Ngayon, yan ang maganda rito no? Yung, si Sani Trillanes, dating Senador Sani Trillanes, no? I think, ni-interview ko siya 2 years back, no? Nung in-interview ko siya. Alam, yan talagang makukulong yung Di ba? Ang problema, bakit nga, di ba, meron pang patutsada si Senator Trillanes, bakit naman na si PBBM ang binabanatan nyo? Bakit hindi daw siya? Di ba? Kasi matagal na nagsampa ng kasong niyan sa ICC at yung isa sa mga umaasikaso niyan, si Senator Antonio Trillanes. Tapos yung sinasabi nyo, wala pa nakukulong na big time. Ayan. 'Di ba? Hindi ba 'yan ang pinaka big time na corrupt? 'Di ba? Iba yung kaso niya sa ICC, iba rin yung biruin mo namimigay ng pera ng taong bayan. Yung tax natin pinamimigay sa mga kapulisan, sa mga kabulastugan lang. 'Di ba? May kumakatok. May kumakatok. Sino yan? Yung anak ko pala. Di marunong mag-doorbell. Pag-doorbell. Sira ulo Anyways. So, ayan. Hindi ako talaga. No? Sana nga maibalik ulit to si Senator Antonio Trillanes sa pwesto No? Sana bago after a year, kailan ba? So May. Sana sa May medyo kung makuha sa kabinete si Senator Antonio Trillanes, no? Para magkaroon siya ng leverage pagdating ng 2028. 'Di ba? Magandang kakampi to. Magandang maipwesto dahil talagang hindi lang tapat sa bayan kundi yung adhikain niya, 'di ba? Talagang yung pag pinursigi ka niya, ayos. Pero Senator Antonio Trillanes, may utang ka pa sa amin. Sabi mo, pagka naaprubahan na ng ombudsman yung AMLAC, isisiwalat mo na yung mga dyan. Wag mo na, dalihin mo na kalagad ng dalihin. So, since yan ngayon, pwede ka na mag-focus ulit sa panibagong target
dahil natuldukan na yung interim release na yan, hindi ko nga alam kung meron pa ulit silang baka mamaya mag-plead na naman na pwedeng gusto mag-interim na naman eh. No? Sa tingin ko last na yan eh. Kasi sabi nga ni Senator Antonio Trillanes last nyo na yan ha. Pero Senator Antonio yung utang mo sa amin si Sara. Pag inita mo na yan si Sara. Hindi, maganda kasi yan no, na pag kamakailan na i-vlog din natin dito na etong si Senator Antonio Trillanes, meron siyang pasabog na na ikinana niya dun sa interview niya with I think if I can remember it correctly sa Billionaire News Channel or kay Corina. No, na kung saan the day after daw nung interview meron siyang kakasuhan. 'Di ba? So, yan. No? Sana nga no, tumigil na kayo, diyan sa yung mga DDS. Itigil nyo na yung pagpapaasa nyo, no? Sa mga DDS. Kawawa rin yung mga DDS na kupal eh. Di ba? Kawawa din. Ano daw? Biruin mo yan, no? Nagpapaasa kayo ng mga lalong-lalo na sino to? Si Porky. Sa Daheg, si Roque. Yun ang mas lalong ang lakas magpaasa. Ginagawang tanga yung mga DDS. Pero mo, abogado yun. Alam niya naman na hindi na makakalaya yun eh. Alam niya na rin. Nakahanda na nga rin yung garapon niya eh. Garapon ni Roque. Iabot na, kukuha ng konti eh. Hindi, pero yun nga, sana, no? Para at least magkaroon na, bumalik na yung mga utak nyo. No? Pwede na kayo makipaglaban sa amin ng konti. Walang kwenta kung ganyan lang yung mga utak eh. Di ba? Dapat talaga medyo mas may konting talino kaysa sa Kasi, dadalihin lang kayo ni Atty. Claire. Atty. Claire, ano masabi mo pagka ganyan? Alright. Thank you very much, attorney. Masayang-masaya si Atty. Claire. Wala tayong magagawa. Ganun talaga eh. Sino bang hindi sasaya dun sa ganun, di ba? Biruin mo. Hustisya para sa nakakarami. Di ba? Ang dami. Alam nyo yung pagkakakulong ni Duterte, ang daming mga kabalbalan ng DDS na napatunayan na pangtanga. Yung pagtawag nila ng weak leader. Lang nga namang weak leader, yung pinakulong yung strong leader, ganun. Di ba? Tapos, yung I hate drugs nila ni Digong, ayun, pinakulong siya ng drug addict daw. Ang dami, di ba? Yung wala daw political will. Di ba? Matindi raw ang political will ni Digong eh. Ayun. Pinakulong siya nung walang political will. Iyak si Robben. Wala. Ngayon, dumadami na yung mga di ba merong cartoon characters? Ito, cartoon character. Mga karton, pila-pila. Si Bato, mukhang si Bato, i-immortalize na doon sa dahig eh. Mga hindi pa patay, pero meron ng meron ng malaking life size na cutout, di ba? Mga baliw ang putya.